Pag-uusapan po natin ngayon yung patungkol sa paghihintay. Naniniwala ako na most of us, ayaw na ayaw natin yung pinaghihintay tayo. Ayaw na ayaw natin yung ganun. Kunyari, meron pinangako sa atin sa opisina, tapos yung pinangakong yun, supposedly, sa mga panahon na ito, igagawin, ibibigay, right? Tapos lumipas sa maraming taon, nakailang contract ka na. Yung ipinangako ng opisina, hindi pa rin nangyayari. Iba ang nagiging epekto nun, syempre, sa mga pinaghintay naman. Ano pa? Yung paghihintay, lalo na po sa Pilipinas, ganun kahaba yung doon, yung mga pila sa sasakyan. Na minsan, 2 oras. 2 oras ka maghihintay sa pila bago ka makasakay. Yung iba may sasakyan naman, kaso hindi magdadala kasi nga traffic. So mamimili ka, maghihintay ka sa traffic habang nagdadrive, or magko-commute ka, yung nga lang, maghihintay ka rin naman sa pila at sa traffic din at the same time. Mahirap yung naghihintay sa wala. Diba? Sa mga umaasa, ganun din. Siguro in general na yon sa mga umaasa. Ilagay na natin lahat, ano ba yung mga inaasahan ng isang tao. Sa isang umaasa, napakahirap para sa kanya maghintay kailan ba darating yung inaasahan ko. So pag-uusapan po natin, ano yung resulta, supposedly, ng waiting o paghihintay, especially sa ating mga anak ng Diyos. So meron tayong 2 klase po dito, examples, ng mga taong naghintay, ngunit magkaiba ang naging resulta. Number 1, according po sa Biblia, kasi hindi ba pinangakuan ni Yahweh si Abraham, Abram sa si Sarah, na sila magiging si Abraham especially, magiging father of many nations. Ngayon dumating yung time, tuyot na sila. And yet, di ba, alam natin ang kwento, after a while, tinupad din naman ng Panginoon yun. Ngunit ang siste po ganito, alam na natin ang kwento, hindi nakapaghintay si Sarah sa pangako ng Diyos. And we know kung paano niyang kinasapakat si Abram at kinasapakat din naman si Hagar upang siyang magbigay ng anak para sa kanila. At alam na po nangyari, right? Hindi kasi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po sinabi sa 1 John, sa John chapter 1, di ba, mayroong mga taong ipinanganak born from above. Mayroong mga taong born from below. Anong nangyari po noon? Siyempre, hindi naman asawa ni Abraham si Sarah. Ano man yung naging anak nila, ang naging kinahinatnan yun, nung lumaki yung bata, problema after problema. Yung mga naging lipi po ni Ismael, ay naging problema ni Isaac. Kasi ang tunay na nanggaling sa Diyos, si Isaac. Si Isaac po yung pinanganak na pangako ng Diyos. Kaya nga po, di ba alam natin ang kwento, pinalayas yung mag-ina. Kasi hindi sila ang pinangako ng Diyos. Ang point po doon, itong mga ito naghintay na rin lang na matagal, hindi makapaghintay doon sa pangako ng Diyos, kaya yan ang nangyari sa dalawang ito. Yes, tinawag na father of faith si Abraham. Pero yung klase ng righteousness na meron po siya, galing sa Diyos, hindi galing sa sarili niya. Hindi sila nakapaghintay mag-asawa, nag-anak sa iba. At katakot-takot na problema ngayon ang dulot ng mga salinlahi ni Ismael kay Isaac o kay Jacob. Pangalawa po, meron din naghintay. Si David po, nagkaroon ng 2 pagkakataon para maghiganti kay Saul. 1 Samuel 24 at 1 Samuel 26. Pero ang ginawa po ni David, naghintay siya sa hustisya ng Diyos. Napakahirap po ng sitwasyon ni David. Ang tao po, tayong lahat, aminin na natin sa hindi, we are vengeful. We have vengeful spirit. Kapag tayo kinante, gusto natin manganti din. Pag dinislike yung post mo, i-dislike ko rin to. Lahat na ipopost, dislike lahat, dislike. Sin lang, wala man lang imik. Ang tao kasi ngayon, ganun di ba? Ayaw nyo na sin lang. Sin zone? Maraming problema ang tao ngayon. Pati ang social media walang kabagay-bagay, nagiging problema na rin, nagiging away yun. Hindi mo lang na-like. Vengeful na kaagad, hindi ko rin ila-like lahat. Hindi lamang i-unfriend ko siya. Maraming nagkakaaway po sa social media. Kaya ingat po kayo, sabi nga po nila, paulit-ulit natin sinasabi, do not Facebook your problem. Face it, do not Facebook it. Kasi po nakakahiya sa nagpo-post kapag yung galit niya sa isang tao, doon niya ibinubuhos sa Facebook. Ang dami mong supposedly friends, right? You have 300 friends. Makikita lang lahat yun. Ano nangyayari dito? At galit na galit ko ano yung nagsasabi. Malay ko naman sa mga nangyayari sa kanya at kinakailangan niya i-post doon yung buhay niya. Di po ba? Sa social media, yung private life mo, ino-open mo na doon. Kaya there's no such thing as privacy anymore.
Wala na po. Yung mga magnanakaw, yung mga nagnanais magnakaw na identification mo, it's so easy for them na magnakaw ng identification. Why? Nandun na lahat eh. Andun ang lahat ng anak mo. Saan sila nag-aaral? Ano na edad nila? May boyfriend ba or wala? Alam nilang lahat sa ipinopost mo sa Facebook. Nag-iingat po kayo. Kaya po maraming scammer, dahil marami ring gustong magbukas ang buhay nila sa Facebook o sa social media. Huwag na kayo magtaka. Paano niya nakuha yung picture ko? Come on. Paano niya nalaman yung patungkol sa mga anak ko? Oh, come on. Andun, ikaw mismo naglagay nun eh. Magtataka ka pa? Kaya pag na-scam ka, wala ka naman talagang unang sisisihan kundi sarili mo. Una, pindot ka ng pindot. Pinakitaan ka lang isang barang ginto, pindot na kaagad. Puro salita, wala pang picture, pindot ka na kaagad. Gusto mo yumaman agad? Pindot! Ano nangyayari? Hayan. Ibig na yumayaman, nawawalan pa ng pera, nananakawan. Be wise. Ang anak ng Diyos, wise. Our Father in heaven is wise God. Tayo mga anak ng Diyos, dapat wise din. Si David po, naging wise siya. Hindi niya ginamit yung sarili niyang pagre-revenge sa Saul. Kung babasahin po ninyo yung mga scriptures na yon, nandun na mismo sa David, sa natutulog na si Saul, pwede na niyang gilitan ng leeg. Pero hindi po niya ginawa. Ganun yung patience na meron sa Daniel to wait for God's actions. Malayo po sa naging action ni Abraham sa ni Sarah. After po niyan, sangkaterbang pagdurusa, paghihirap ang inabot. Pangalawa, yung kay David naman po, hindi. He became the next king of Israel. In the first place po kasi hindi naman kalooban ng Diyos si Saul na maging unang hari ng Israel. Tao ang pumili kay Saul. Alam niyo po ba ano yung naging criteria ng mga tao ng Israel nang itayo na si Saul bilang hari? Ang tangkad. Ang tangkad. Ano pa, napakagwapo. Trim na trim ang balbas, talaga naman, no? At tinignan nila in short yung panglabas na kaanyuan. Kaya sabi ng Panginoon kay Samuel, pinasabi ni Samuel sa mga nakikinig sa kanya, sabi niya, ang sabi ng Panginoon, kayong mga tao, ang tinitignan niyo panglabas. Ang Diyos ang tinitignan yung puso. And after that po, si David na ang siya naging hari ng Israel. So remember that, hindi po lahat ng maganda dinidesire. Kasi panlabas lang yan eh. Tingnan mo yung kagandahan ng kalooban. Opo. Kasi sabi sa aklat ng Proverbs, yung panglabas na kagandahan, naluluoy yan, ilang taon lang. 2 taon lang tayo hindi nakita, akala ko, nanay mo ikaw eh. Di ba, ang bilis kumupas ng lahat. Ang bilis, lalo na, galing ka ng sahod ng abroad, ang kinis mo, di ba, alagang-alaga mo sa lotion, sa magic cream or what. Umuwi ka sa Pilipinas, ilang buwan ka pa lang doon, babalik na naman yung tunay mo. Di ba? Sayang yung mga ginastas, di ba? But anyway, at least gumanda ka kahit paano na ilang taon habang nagtatrabaho sa abroad. Di ba? But then again, ulitin ko po, sabi sa Biblia, ang tunay na kagandahan yung nasa loob, hindi yung nasa labas. So, yan po yung example lang natin. Ano pa yung mga example sa mga waiting? Tapos, marami. Let's say, mayroong hinihintay nga na salary increment, hindi nakapaghintay, nag-resign. Hindi na, uwi na ako sa Pilipinas. Kikitain ko sa Pilipinas yan. Pag uwi sa Pilipinas, hindi katiting nung kita niya sa abroad, hindi niya kinikita doon. Ano gagawin? Mag-a-apply na naman, mangungutang na naman, magbebenta na naman ng kalabaw, gusto na naman bumalik dito. Noong una, sinusumpa itong bansang to para makauwi. Nung nandun after few months, ayan na naman siya. I love that country. Diba? Lahat gagawin, magbebenta man ng ari-arian, yung naipon niyang konti, nagamit na naman, gusto na naman bumalik dito. I'm telling you, tapos na po yung panahong madaling bumalik. Hindi na po madaling bumalik. Kapag umalis ka sa trabaho mo ngayon, umuwi ka, goodbye. Goodbye. Hindi na po madaling bumalik. Yes. Yung nga pong nandito na, nahihirapan pa eh. Yung pa kaya nasa Pilipinas ka. Remember that. Okay, wag tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon. Wag emosyonal pag nagde-decide. Dapat nasa tamang kalagayan ka kapag tayo gumawa ng desisyon. Kapag humupa na yung galit mo sa boss mo o sa T-boy, saka ka ngayon mag-isip. Wag sa kasagsagan at the heat of the moment, doon ka magde-decide, lagot ka. Lagot ka. Ang siste pa naman, hindi lang naman ikaw ang magdadala ng problema mo eh. Siyempre, hahanap ka ng kadamay, di ba? Dial a friend, okay? Chat a friend, babalik ako dyan, please.
Yan. Ang problema ngayon, yung mga taong hinihingan mo ng pabor. Diba? So, maging maayos po sa decision making, huwag tayong padalos-dalos, maghintay sa tamang kapanahunan. Kaya nga po ang pamagat ng mensahe today ay the power of waiting. Merong kapangyarihang taglay yung marunong maghintay ang isang tao sa tamang panahon. Meron pong kapangyarihan dyan. Ngayon, kapag nagmamadali ka pero ang Diyos hindi, malaking problema yun. Kasi ang tao kasi, di ba, nauna. Nag-post ka ngayon, kapopost mo lang, after 2 seconds, sinisilip mo, meron kayo nag-like? Gusto mo agad may nagla-like. Gagamitin ko na lang kasi yan naman ang laging hawak ng tao kahit nasa gawain eh. Laging naka-cellphone eh. Yan yung gamitin natin. Ano ba meron? Na kapag hindi ka ba nilike o hindi sinin yung pinost mo, mamamatay ka or what? Di ba? Laging ganun tao eh. Tapos yung nga, pag yung after 1 minute, 2 minutes, wala pa rin nagla-like, nagsisino, yan na, galit na siya, right? Nagagalit na. Ang sabi po sa Kawikaan 19.2, sabi po dyan, masugid man, ngunit mangmang, wala rin namang pakinabang. Ang pagmamadali ay mauwi sa pagkakamali. Ako personally po, I think kilala na ako ng asawa ko, and I think kilala niyo na rin ng mga kapatid. Pagdating po sa oras, malaking issue sa akin pagdating sa oras. Kasi po, hindi naging parte ng character ko yung pagiging late. It's either I am on time or I am before the time. Alam din niya ng mga hinahatid sundo ko, mga kapatid. Gusto ko, pag tigil ko doon, in 1 minute or 2 minutes, let's say, nakakalabas na kayo, I don't want to wait. Why? Meron pa akong ibang gagawin. You do not own my time. You do not know what I'm doing after this. So, come outside kapag ako nandun na after few minutes. This is me. Alam po ni Mrs. yan. Maging sa mga bata na i-apply ko yun sa Pilipinas. Meron akong timing. Meron akong tamang timing sa lahat ng bagay. Ayaw ko nang nagka-cram. I hate cramming. Diyan po madalas, on the way ka na sa opisina, nandun ka na nagpa-park ka na sa opisina, makalimutan mo, ano ko patay? Yung wallet ko pala naiwan. Ano pa? Papasok ka na sa gate ng opisina, kailangan mo ng card, pang swipe para bumukas yung pinto, naiwan sa bahay yung card, yung ID. Anong gagawin mo? May choice ka ba? Uuwi ka ulit, di ba? Sasabakan mo ulit yung traffic, pauwi, sasabakan mo ulit yung traffic, pabalik sa opisina. That's why I hate cramming. I want time. Bigyan niyo ako ng 30 minutes time ahead sa oras na pinag-usapan, nang sa ganun, wala akong nakakalimutan. I think sa mga matagal ko kasama rito sa simbahan, you know me. I hope by now. Lagi po akong tumitingin sa relo. Hindi ako naging sundalo. Kasi yung attitude, yun yung ibinigay sa akin ng Panginoon na klase ng karakter. Because I know, nagagamit ko siya, number 1, sa gawain, pangalawa, sa trabaho. Sa trabaho. Ang Bible din naman kasi nagsabi, napakasugid mo nga, masugid ka nga. Kaso, wala ka namang nalalaman, saan mapupunta yung pagiging masugid mo? Di ba nagkakapalpak-palpak din? Sabi nga nila, meron kasi mga tao, di ba, hindi naman sira, ginagawa. Sabi nga na, do not fix what is not broken. May mga taong ganun, hindi mapakali, hindi matigil. Ano kaya mabubuting-ting ko dito? Tuloy, yung mga bagay na hindi naman sira, gagawin niya, lalong nasira ngayon. Walang masama sa pagiging masipag, pero dapat maagap ka din. Sabi nga nila, di ba, daig ng maagap ang masipag. Kung ikaw masipag, lagi ka namang huli sa panahon, saan mapupunta yung sipag mo? Wala. Meron nang nauna. Hindi lamang yung may magagalit. Usapan natin, gagawin mo itong motor namin ng gantong oras. Anong oras na to? Ano ba yaman yan? Ikaw ba, i-hire pa next time? Alam ko masipag ka para sa pamilya mo, pero isipin mo naman yung oras din namin, may gagawin pa kami. Di ba? So, hindi ko mo masipag, okay na. Dagdagan mo ng pagiging maagap. Hindi ko mo masugid, okay na. Dapat dalagin mo rin ng katalinuhan yung pagiging masugid mo. And of course, iwasang magmadali. Dahil ang pagmamadali ay nauuwi sa pagkakamali. Kayo na mag-isip, kailan ba yung last time na kayo sa pagmamadali ninyo, ayan, meron ka nalampasang application, nalampasan mo yung deadline, naiwan ka ng bus ninyo, and so on and so forth. Yun ang mga problema, ikaw rin naman.
And siyempre, minus factor yon sa mga tao around you. Ay naku, wag mo nang asahan yun na darating ng ganitong oras. No? Mauna na tayo. Humabol na lang siya doon. Kasi pag hinintay natin yan, lahat tayo late. Maganda ba yung pangit? Pangit, di ba? Nang dahil sa'yo, lahat nalilate. Nang dahil sa'yo, yung proyekto hindi maituloy. Ayaw natin ng ganun. Hindi ganun ang attitude ng karakter ng isang anak ng Diyos. Never naging karakter yan ng isang anak, tunay na anak ng Diyos. Ano pa? So, kapag nagmamadali ka, ang Diyos naman hindi, ikaw ang magbigay ng adjustment sa Diyos. Tayo ang mag-a-adjust sa Diyos, hindi Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Kasi ang Diyos po merong sinusunod na proper timing. Na sa tamang panahon, in the fullness of days or time, dun lamang siya kikilos. Ano pa? Pangalawa po, mahalagang magtiwala siyempre sa timing ng Diyos. Sa Awit 37:7-8. Sa harap ni Yahweh ay pumatatag ka. Maging matyaga na maghintay sa Kanya kasi po talagang kailangan ng pagtsatsaga sa lahat ng klase ng paghihintay. Huwag mong kainggitan, sabi rito, ang gumiginhawa sa likong paraan. Umuunlad man sila. Hindi po kasi lahat ng yumayaman, diretso ang buhay. Majority po, baliko. Kayo na Pilipinas, anong nga sa Pilipinas ngayon? Ang daming yumayaman, right? Daming yumayaman pero saan nanggaling yung pera nila? Scam. Ang daming scammers ngayon sa Pilipinas. Yung mga protector pa ng mga scammers, hindi naman lumalabas eh. Yung mga scammers lang, nahuhuli, nakukulang, pinapauwi yung mga illegal workers. Yung protector niyan, nasan? Bakit hindi yata natin pag-uusapan? Paano nakapasok yan dito? Samantalang may dadaanan niyang government agencies bago makapasok dito. Bakit hindi natin nag-uusapan yung mga taong yun? Yung naging way for them na maging tagumpay sa kanilang ginagawang kasamaan para kumita sila ng pera in a very, very illegal and ungodly way. So, wag daw tayong maiinggit sa mga yan. Diba? Wag naman natin sobra naman. Kaya naman nakabili naman ng TV yan. You know. Ano yan eh? Nanalo sa wedding lang yan or what? Diba? Sigurado ako may kinutungan yan o gumawa ng way yan. Wag naman ganun, sobra yon. Judging, yun na yung judging na tinatawag. Don't ever do that. Huwag kang mapapaot ni mababalisa. Ang pagkagalit ay iyong iwasan. Dahil ito'y walang kabutihang makakamtan. Ang ano kasi, di ba? Isipin nyo, di ba? Itong katotohanan, di ba? Kukwento ko lang. Magugulat ka, ang tagal mo nang nag-abroad, 20 years. No? Meron ko na iwang mga kapitbahay doon, mga kubo pa yung mga bahay, sa batalan pa yung banyo nila. Di ba? Sa ilog pa silang naglalaba. Nag-abroad ka ngayon, feeling mo ngayon, di ba? Bili ka kagad ng maong na jacket. Di ba? Yun ang sign kasi ng pagiging nag-abroad eh. Dapat maong ang jacket. Di ba? Yung ginto mo, ang kakapal. No? At least, mula bansang ito hanggang airport man lang, mukha kang may sakit kasi naninilaw ka. Pero later on, nawawala yung sakit, di ba? Maraming salamat sa Diyos, nawawala yung paninilaw. Kasi sandali lang sa napupunta yung mga dilaw na yan. Right? Ayan, yung mga one-day millionaire. Ayan. Isa sa problema naman nag-a-abroad yan. May ikaw, naka 20 years ka na, kasi okay ka na. Ayos na, nakabili na ako ng jeep. After 20 years. Di ba? Pag-uwi mo ngayon, magugulat kayo, mga kapitbahay mo, mas malalaking bahay sa'yo. Naka-urban na sila. May magtataka ka. Of course, kasi maraming, hindi lahat, pero yung pala, gumagawa ng katiwalian. Saan ba nagtatrabaho? Sa customs. Di ba? Ang daming ganyan, yung mayaman sa ganung klase ng mga trabaho. Hindi lahat, again, pero marami. Di ba? Ikaw ngayon, galit na galit ka. Pambihira talaga. 20 years ako nag-abroad. Tiniis ko yung, nagdudugo ang ilong ko sa pag-Arabic, sa kapag-English for 20 years. Tapos pag uwi ko, mas mayayaman pa tong mga ito sa akin. Napaka-benchable mo ngayon. Wala kang ginawa, kundi siraan sila sa Facebook or what. Wag daw ganon. Wag ganon. Mind your own business. Alam po ninyo, malayo mararating yung pagiging mindful ng sariling buhay. Huwag tayong makialam sa buhay ng may buhay. Meron namang batas eh. Merong batas ang tao, meron din mang batas ang Diyos. So, cool lang, cool. Maging inspirasyon na lang sila, hindi sa paggawa ng kalokohan, kundi lalo ka magsikhay at maging mas maayos ang paghawak mo ng pera na sa ganun, makabili ka rin noon. Kasi 20 years ka na eh. Diba? 20 years. Yung bibilin mong jeep, hindi na uubra kasi modernization na. Patay, additional 10 years pa ito para ako makabili ng bagong jeep, ng modern jeep. Nape-phase out na siya. Itinutuloy, 80% na raw pala, payag na eh. Di ba?
So, may mayaman, yes, pero kung liko namin kapamaraanan, wag daw tayo mainggit, magagalit sa kanila. Hintayin natin yung timing ng Lord. Magpakasipag tayo. Maging mabuti, maging straight. Wag tayong loloko-loko sa trabaho. Wag tayong palaaway sa boss. Mga away ka, boss pa. Di ba? O ganun. Cool, chillax, patience. Nalayo po nung nararating na pagiging pasensyoso. Ngayon po, tayo, in general, pag-usapan natin ngayon, tayo kasi, yes, we are on this planet, we are part of this universe, kasama tayo we're Philippines, parte tayo ng Pilipinas, but at the same time, we are under the supreme authority of all, and that is the authority of heaven. Even those presidents, even those kings, those royals here, they are also under the highest authority of all, and that is God. And most specifically, we as Christians, we are under the authority of our sovereign God in heaven. So kung meron man tayong pinaghihintay ngayon, pag-uusapan natin. At habang naghihintay, kasi nakakainip maghintay, kasi wala kang magawa kundi nakatitig ka doon sa nasa harapan. Ang daming papeles nito. Di ba kadalasan pinag-iinitay na sa harapan? 5 minutes na yan dyan ha, bakit ang tagal-tagal? Huy! Di ba kawawa yung mga nasa unahan eh? Kasi hindi makapaghintay na sa likuran, pinag-iinitan ngayon yung mga nasa unahan. Naku, nalaglag pa yung papel, hindi pa makita kung saan napunta. Kulang na lang, ikaw na gumawa ng papeles para mapunta ka na sa harapan. Ngayon, ang hirap kasi maghintay kung wala kang ginagawa. Maiinip ka rin kasi habang naghihintay. Ngayon, let's talk about God in His kingdom. Kasama po itong physical universe sa kingdom ng ating Panginoon. Paano ba dapat maghintay sa Diyos? Kasi ang pinakamahalagang hinihintay natin, yung proper and perfect timing ng Diyos. Yes, meron pong perfect timing ng Diyos, mga kapatid, meron. Maaring hindi pa natin nararanasan or maaring meron sa atin, naranasan na natin yon, praise God. Meron po kasi talagang ang Diyos, meron siyang proper and perfect timing for us. Kasi po sa Bible, mababasa nyo na ilang beses, yung katagang, in the fullness of time, nangyari ito. In the fullness of time, nangyari ito. In the fullness of time, ipinanganak to. Nasa Bible po yun. Meron po kasing tinatawag na in the fullness of time. Yung tinatawag na eksakto, perpektong oras or panahon para mangyari ang isang bagay. At itinakda po yun ng ating Panginoon. Yun ang dapat nating laging isinisik. Hindi lamang bilang Kristiyano, kundi bilang tao. Diba? Citizen of this world. Paano maghintay sa Panginoon? Number 1, siyempre, the Lord wants us to wait patiently. Santiago 1:4, ang sabi po, dapat tayong magtiyaga hanggang wakas upang tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa anumang bagay po, yung pagtitiyaga, yung patience, malayo ang nararating. Kasi may mga bagay na sadyang hindi mo naman mapipilit eh. O ano ba, 20 years na ka na nililigawan, sagutin mo na ako, ano? Wala ka namang feeling. 20 years na nga, hindi ka ba nagtaka doon kung gusto ka o hindi? 20 years? Diba? Kumbaga, konting feeling ka lang, medyo sensitive ka rin dapat doon. Diba? So sa paghihintay daw, sa lahat ng aspeto, sa church man o sa labas, kailangan daw talaga merong patience. May mga cellphones naman tayo, diba? Habang naghihintay tayo sa pila, let's say, talaga naman, magbasa ng Bible, yun. Yeah, okay? Okay, very good yan. Sige, ilagay natin na number 1. Habang nasa pila ka, ang tagal kasi, ang ikot pa ganun-ganun, tapos ikot pa pala doon sa labas, papasok ulit. Okay, fine, Bible. Okay. Ano kaya? Mga word games. Yung mga bagay na kapaki-pakinabang. Ako po, ganun ang ginagawa ko. Habang nagpapahinga sa trabaho, or kung wala ka naman talagang halos ginagawa, kami po ni Mrs. word games. Para pa yung mga utak, hindi pumupurol. Yes. Mga kapatid, mahirap mong pumurol ang utak. Ang hirap. Pumurol na yung mga kutsilyo, wag lang utak. Kasi po, utak ang ginagamit nating lahat. Bago maikilos yung daliri mo, utak yan, utak. Bago ka matulog, utak din ang gumagana doon. Bago ka gumising, utak pa din yun. Kaya dapat po, sa lahat ng decision making, utak yun. Kaya po dapat ang utak hindi hinahayang pumurol. Hindi dapat hinahaya. Yun po, kasama po yung mga word games or anything na very, very positive ang mga resulta, gawin natin siya kasi po talagang nakakainip. Kung gusto mo madagdagan yung patience mo, do something. At yun nga po, unahin natin ng Bible. Kung nagtuturo ka sa Bible study, magbasa-basa ka na. Right? Samantalahin yung mga pagkakataon na yun. Number 2,
the Lord wants us to wait expectant din, siyempre. Santiago 5:7, mga kapatid, kaya nga magtiyaga kayo, or tayo, sama ko ng sarili ko, magtiyaga tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo, analogy ngayon, tingnan ninyo, ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. At hindi lamang yun. At minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Napaka-eksakto, no? Kasi mga magsasaka, ganun talaga, binabantayan kung uulan ba, o araw ba, or what. Kasi may kinalaman yung pag-ulan sa kanyang ani. So, ganun daw dapat habang naghihintay. Hindi yung, iwan mo na yan, pumunta muna tayo sa ibang bansa. 1 year tayong doon, magliwaliw. Pagbalik natin, sigurado, malalaki na yung mga yan. Yeah, right. Hindi. Kasi nangangailangan nyo ng attention, right? Kinakailangan natin bantayan, alagaan. Especially po sa Pilipinas, alam natin, hindi lahat madaling tumubo doon. Kasi po, ang panahon natin talaga, paiba-iba. Paiba-iba. So, ganun lang po ang kanyang analogy according kay Santiago, according kay James, na habang tayo'y naghihintay, meron tayong positive expectations sa paghihintay natin. Kasi minsan, di ba, kapag wala tayong pag-asa sa puso, ano ba hinihintay mo? Ayun, ewan ko, ano mangyayari nyo? Bahala na, kung ano. Ipag-pray. At common sense din minsan. Kumbaga, kung ginawa mo na naman ang lahat, sipag, tiyaga, oras, ginastosan mong isang bagay, let's say ang iyong kabukiran, then expect it sa tulong ng Panginoon. Di ba? Expect na darating yung iyong hinihintay by faith sa ating Panginoon. Kasi kung naghihintay ka tapos napaka-negative mo naman, di ba? Ako palagay ko, bago ako makarating sa unahan, magsasarado na to, sigurado. Kasi maraming ganyan nasasaraduhan. Di ba? Sa bagal ng mga kahiyera dito o ng mga di ba iba na sa come back tomorrow. Yung ngayon kasi nagkaroon ng experience, lahat na lang ganun. Ako sigurado to talaga ako, pagdating ko doon sa unahan ng pila, ubos na jeep. Di ba tuloy nagiging negatibo, di ba? Nagkakas sila ng negative spell sa sarili nila. Huwag mo nang asahan yun. Siguro, ako pa ang sasali mo dyan. Lahat ng sinalihan kong basketball, talo eh. Kumbaga, huwag na. Pag sinali nyo ako dyan, sigurado na yung doom ng grupo nyo. Talo na kayo. Parang napakalungkot naman kung ang tingin natin sarili natin. Tayo yung nagsisilbing jinx, sabi nga ng mundo. Jinx sa isang grupo o sa isang bagay. Di ba? Nakakahiya yung ganun. So, dapat na mag-expect na ano man yung hiningi ko sa Panginoon, anyway, biblical naman yun eh. Ang Diyos daw po kung magbigay, higit pa sa ating inaasahan. Yun po ang good news. Ang Diyos kapag nagbigay, higit pa sa ating inaasahan. Pero alam naman natin, bago mangyari yon, meron siyempre ng Panginoon, hinihiling sa atin. Trust me, put your faith on me, follow my commands, worship me, talk to me through prayer. Bakit hindi ko ibibigay yung mga bagay na yan at higit pa sa iyong inaasahan? I believe maraming Kristiyano dito kahit sa kwartong ito, nakaranas kayo na you prayed for something, tapos yung binigay ng Panginoon, mas higit pa sa pinag-pray ninyo. I believe that. Kasi na-experience natin yun sa ating mga buhay. Yun ay working ng ating Panginoon. So wait, habang naghihintay, kailangan expectant tayo sa mga gagawin niya mismo sa bagay na ito. Number 3, the Lord wants us to wait firmly. Dapat firm ka sa hinihintay mo. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi na masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ito, sa mga Kristiyano, kasi po, minsan nangyayari yun. Bakit naman ganun kung kailan naman ako nagsilbi sa Diyos, saka pa nagkawindang-windang ang buhay ko? Yung bang ang dating, Diyos pa ngayon ng panggulo sa buhay. Buti pa, hindi na ako na-born again eh. Isipin mo, after ko magpabaptize, pag plancha ko, sunog yung damit, pambira naman. Ano bang klase to? Yung mga napaka-minion minsan, walang kabagay-bagay, iko-connecta sa Diyos. Mangyayari ngayon, Lord, hindi lang yun, kung kailan naman ako na-born again, kung kailan naman ako tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Saka ba ako mawawalan ng trabaho? Again, indirectly, sinisisi ang Diyos. Kung kailan naging Kristiyano, nagkasakit ang magulang, nawalan ng trabaho, napansin niyo po ba yon? Maraming gumagawa ng ganyan. Diyos laging sinisisi. Kahit hindi na dating kasama sa church. Kahit mga tagalabas, ibang relihiyon. Laging ganon, di ba? Pag nagkaroon ng nagkawindang-windang minsan ng buhay, Diyos ka agad ang sinisisi.
Kaya anong gagawin niya ngayon para maghihiganti pa sa Diyos? Hindi na ako dadalo. Okay. Eh di lalo kang lalayo ngayon sa source ng grasya. Yung pang lumalayo sa grasya, disgrasya pupuntahan nun. At ang source po ng grasya, Diyos lang. Wala nang iba. Yung lakas po natin na talino, baliwala po yan kung wala ang Diyos with us. Ang daming matatalino, pero ano ginagawa nila ngayon? Yung iba nga multi-billionaire, walang magawa sa pera, pinipilit pumunta ng Mars. Magsesettle daw sila sa Mars. Sabi, pampirat ng mga tao, tingnan mo naman. Anong gagawin nila sa Mars? Ipopopulate daw ng Mars. At you know what, yung mga taong inire-ready niya para mag-populate ng Mars, hindi mo naman... okay, physically okay sila. Kumusta naman ang morality niya mga yan? Smorgasbord, iba't ibang klase ng mga tao pagsasamahin nila doon. Eh dito nga isang pamilya na nag-aaway pa eh. Eh pagdating doon iba-ibang tao, sila magsisimula ng civilization. Ang tanong, ano pang civilization ang pinag-uusapan natin sisimulan nila? Civilization na walang Diyos? Imagine that. Imagine that. So, kapag tayo ay merong hinihintay mula sa Panginoon, let us wait firmly. Kailangan pangahawakan natin yon. Hindi hintayin natin. Sigurado ako, ibibigay ng Panginoon yon. Huwag yung pabago-bago. Lord, hiniling ko po. Gusto ko talaga si sister. Sagutin ako ni sister. Ito po, itong sister na to. After few months, may dumating na naman ng mga bagong batch ng mga sisters. Lord, kalimutan mo na yon. Ito po talaga ang para sa akin, Panginoon. Come on. Pati ba naman yun, di ba? Yung trabaho ganun din, nag-a-apply. Lord, siguro ano na ako, ito yung trabahong para sa akin, ibibigay ninyo. Eh, dumating yung time, medyo lumalapit na yung deadline niya. Lord, wag na lang yan, ito na lang. Palipat, sabi, ano ba talagang gustong trabaho mo na makuha? At yung pinagpe-pray mong ibibigay ko na sana, bigyan sabi mo, wag ko na ituloy. Alam, kailangan po firm tayo sa decision natin. Ano ba talaga, anak? Kaya dumarin ng time, ipinagpapasa Diyos natin even our decisions. Kasi po, hindi rin talaga tayo makapag-decide. Yung iba po, hindi ba? Aalis kaya ako sa bansang ito at susubok ako sa bansang yon? Ano ba talaga gagawin ko? Di ba, minsan hindi sila makapag-isip. Ang gagawin ko, siyempre, minsan, mangangalap na lang ng mga puro positive stories. Or iba naman, ang gagawin, mga suntok sa buwan. Di talaga ako makapag-decide kung aalis ako dito at lilipat ako doon. Baka nandun ang aking kapalaran. Bahala na. Yan yung mga bahala na. Di ba sana kung bahala na ang Diyos eh? Kasi yung tipong bahala na kay sira-sira, whatever will be, will be. Right? Sorry po, medyo meron yatang naka-relate. Ayan. Hindi po kasi ganun ang Kristiyano. Meron tayong pinaninindigan na faith sa paghihintay natin, sa hinihingi natin mula sa ating Panginoon. Ipag-pray natin. Be serious about it. Bakit hindi bibigay ng ating amang makapangyarihan? Number 4 po, the Lord wants us to look back to His faithfulness. Ito po, lagi kong ginagawa ito. This is very, very powerful habang naghihintay sa tugon ng Diyos. The Lord wants us to look back to His faithfulness. Awit 89:1. Sabi ni David, dahil nga sa ganung klase ng kagandahan ng Diyos at sa lahat ng tulong na Kanyang binibigay, aking aawitin magpakailanman ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Ihahayag ng aking labi ang iyong katapatan sa lahat ng salinlahi. Mga kapatid, napaka-useful po na kapag tayo, kunyari po sa mga pagkakataong ito, ang dami natin problema, financially unstable na naman tayo, look back sa mga pinagsamahan ninyo ng Diyos. Sabagay, ilang beses na rin ako naman nalagay sa alanganin ng aking financials, pero tinulungan naman ako ng Panginoon. Inaalala po yun. Lord, hindi ba nung nakaraan, nung ganito rin po yung sitwasyon ko, tinulungan mo ako. Kaya Lord, umaasa po ako na ganyan din ang gagawin niyo ngayon. Maganda pong alalahanin yung mga ganon. Kung meron man tayong babalik tanawan sa nakaraan, yung nostalgia, yung nostalgic moment, alalahanin natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Kasi hindi po ba, ang kadalasang ugali natin, yung mga negatibong bagay hindi natin makalimutan. O ayan ka naman, 30 years ago, minsan tagal-tagal na, no? Minsan namatay na nga, hindi mo nakikilala pa, hindi ba man nakakalimutan yung ginawa niya na medyo hindi maganda para sa'yo. Yung kasi yung tao, di ba? Kung bakit naman sa dami-dami ng pwede nating ungkatin sa nakaraan, bakit lagi na lang yung mga pag-aaway natin, yung mga tampuhan? Why? Ako po personally, wala ko kasing ibang pwedeng gamitin example, kundi sarili ko lang, kami mag-asawa. Sa tuwing nagkakaroon din kami ng tampuhan ni Mrs., ako po personally, iniisip ko na lang yung mga,
fina-flood ko ng magagandang past yung aking memory ngayon. Kasi it will help you. Halimbawa, merong couple, gusto na maghiwalay talaga. Wala na talagang mangyayari dito. Okay ng lahat, may nangyari na naman. So, hiwalay na ako, hiwalay. Tapos may mga bata, di ba? Instead na i-flood mo yung isip mo ng mga past na mga away nyo pa at mga pinag-awayan, bakit hindi mo ibalik sa alaala mo bago ka mag-decide ngayon, yung mga sweet moments ninyo mag-asawa, yung mga tagumpay na magkasama kayong dalawa, paano kayo nagkandahira para itaguyod ang pamilya ninyo? Ang isipin yung mga positibong bagay, wag yung mga negative. Ganun din po sa Panginoon. Lalo na sa Diyos, ano ba yung isipin mo yung negative na ginawa ng Lord noong nakaraan? Wala. Puros positive naman na maalala natin about the Lord. So bring back those memories with the Lord, yung ginawa niya sa'yo nung ikaw ay dumaranas ng hirap ng mga unang panahon. At ngayon ay medyo dumaranas ka ulit. Panghawakan mo yun. Look back to His faithfulness. Balikan natin ang alaala, yung magiging faithful ng Panginoon sa ating buhay. At makakatulong yun for us na, okay, maraming salamat sa Panginoon. Oo nga, Lord, kung tutuusin, hindi mo ako pinabayaan. Oo nga naman. So, magwe-wait pa po ako, Panginoon, patungkol sa bagay na ito. So, malaking bagay po yun. Makakatulong po yan, mga kapatid. Siyempre, hindi lang yun. Number 5, the Lord wants us to look forward naman. Kanina, backward, the Lord wants us to look forward. Saan? Sa kanyang mga promise. Romans chapter 4, 20-21. Ito po ay patungkol kay Abraham. Kasi marami rin siyang mga pinagdaanan, di ba, na pwede nang ika-doubt or what. Sabi diyan, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at magpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ang Diyos po pag nangako, hindi parang tao. Pag ang tao nangako pa, ipinapako, nakapako na yun, wala na. Asan na yung pangako mo sa akin? Ha? Ano pangako? Kunya-kunyari yan pa, nakalimutan, right? Biglang nagkaroon na amnesia pagdating doon. Pero ang Diyos po hindi. Ilang beses po sinabi sa Biblia at maraming patunay sa Bible, kapag merong pinangakong Panginoon, tutuparin niya yon in His own perfect timing, in His own special way. Yes! Amen! Nangako siya eh. Ang Diyos po, again, hindi siya yung tipong nangangako at bibitinin lang tayo. Hindi po. Maraming beses po yan kayo mismo sa mga experiences ninyo. O nga po pala, bago natin pag-usapan yung maging experience natin sa mga pangako ng Panginoon, kailangan alam nyo rin kung ano yung mga promises ng Panginoon, syempre. Marami po kasing tao, hindi nila alam yung pangako ng Diyos sa kanila. Kaya, ano hihintayin nila ngayon mula sa Diyos? Hindi nga nila alam. Ano gagawin natin? Read the Scripture. Makinig po kayo sa mga messages, sa mga Bible studies. Makipag-usap kayo sa mga kapatiran, sa mga faithful na mga kapatiran, at makapagbahagi sila ng pananampalataya sa inyo. At lalo tayo magtitiwala ngayon sa Panginoon. Marami po pong pangako ang Panginoon. Bigyan ko ng example ng mga future ng pangako ng Panginoon. At sabi sa John 10:10, di ba? Sabi doon, bibigyan ko niyo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Kung hindi pa natin nararanasan yung buhay na ganap at kasaya-saya ngayon, wait for it. Wait for it. Kung nararanasan mo na ngayon, then share it to others. Ako po pinanghahawakan ko yun. Pati again, yung paborito nating Jeremiah 29:11, my plan for you is to prosper you, to give you hope. Bigyan ka ng bright future. Kaya po dinedeclare natin yun kasi pangako ng Diyos yun. Hindi sang-ayon sa kabaitan natin o sa pagiging salbahe. Pero once na ikaw naging anak ng Diyos, that promise will happen to us, especially kung sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Magandang future po ang naghihintay sa lahat ng anak ng Diyos. Pangako niya yung mga kapatid, bright future. Kung ngayon hirap ka maghanap ng trabaho or hikaos ka sa buhay, panghawakan mo yun. Panghawakan mo yun, it will happen kasi why? Sinabi ng Lord yun eh. Sa iyo mapagkakatiwala ang Ama. He's a very, very responsible Father na kailanman hindi niya ilalagay sa panganib ang kanyang anak. Walang masamang tinapay na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Pawang kabutihan lamang ang nais ng Diyos sa atin. So, alalahanin natin yung mga nakaraang magagandang tinupad na Panginoon ng kanyang mga promises, tinulungan tayo ng Panginoon. At the same time, imagine this hindi mo lamang gagamitin yung past para maging patient ka ngayon, gamitin mo rin yung future. Kung meron man tayong future na kinakailangang panghawakan, that is those promises na binigay ng ating Panginoon. And just make sure na kung merong itinaglag ang Panginoon na way o path for us, hindi ka kakaliwa, hindi ka kakanan.
Go straight to the path of God. Yes, meron po kasing path na inilagay ang Panginoon sa ating harapan ng tayo isilang. Huwag lang tayong lalabas dun. Nasa Bible po yun. Pag nandun ka na, huwag kang kakaliwa, huwag lang kakanan, dumiretso ka lang. Then you will find that kind of life na gusto natin. And you know what? Ang kagandahan din po sa pagiging Kristiyano, marami po kasing tao masaya kapag may pera. Siyempre naman, sino ba na hindi masaya pag may pera? Even me, ako, masaya ako pag may pera. Pero hindi lang doon nakasalalay ang aking kaligayahan. Kasi alam naman na nag-experience si Pablo, di ba? Ang sabi ni Pablo, kasi ano na si Pablo, kumbaga, weathered na siya eh. Sabi ni Pablo, natutunan ko na, sa tagutom man, o sa kaganihawahan, may pera man o wala, may sakit man o magaling, natutunan ko ng magtiwala, umasa sa ating Diyos. Kaya nga po si Pablo, kung babasahin niyo sa Philippians chapter 4 na yan, hanggang matapos yon, wala lang ibang pinakamaligayang tao sa balat ng lupa by that time kundi si Pablo. Kasi kaginhawahan man or hindi, masaya siya in the Lord. Kontento siya in the Lord. Mainit man o malamig, kontento siya sa Lord. Nakakulong siya o hindi, kontento siya sa Panginoon. Yun ang dapat nating maabot sa buhay natin. Hindi naman kasi lahat ng bagay umiikot sa pera. Meron pong mga bagay, mga tao, ang buhay natin, lalong-lalo na, number one, syempre, umiikot sa Diyos. Pangalawa, umiibig sa pagmamahal. Yun naman ang kailangan ng tao to love and to be loved in return. Kaya po, hindi lamang tayo dapat nag-iipon ng kayamanan sa lupa, of course, kailangan din sa langit. Ang point ko po, mag-ipon din tayo ng mga taong minamahal natin. Kasi sila rin po kasi ang gagamitin ng Panginoon to love us in return. Maging mapagmahal po tayo sa kapwa natin. Hindi dahil na namumuhaw ng tayo. Si Tatay Rodrigo, sige, mamahalin ko siya para nang sa ganun pag wala akong pera Matulungan naman Tatay Rodrigo. Of course not, hindi pa mumuhunan ng pag-usapan natin. Hindi. Alam natin kapag ang tao nakaranas ng pagmamahal sa atin, they will love us in return. Okay? Yun po'y napakalaking tulong na pwede natin makuha sa mga tao na nakapaligid sa atin. Do not burn bridges. Kahit umaalis kayo ng opisina, huwag niyo yung aalisan ng opisina nang galit kayo sa lahat. Pati CEO, galit ka doon, magkaaway kayo. Don't do that. Live in peace sa dati mong trabaho. Who knew? Among those people, one day magbibigay ng opportunity sa iyo in the future. Do not burn bridges. Kung meron mang bridges ka nang na-burn, then rebuild it sa tulong ng ating Lord. Hindi po nakakatulong sa buhay ang vengeful. Hindi po nakakatulong sa buhay yung dumadami ang kaaway. Hindi po. Tandaan po ninyo, kung kayo ngayon marami kayong kaaway, negative po yun. Kumbaga sa finance, negative. Mag-ipon tayo ng maraming kaibigan, mga tunay na nagmamahal sa atin. Dahil gagamitin sila ng Panginoon para maisakatuparan din naman yung kanyang mga pangako sa atin. So look forward firmly sa pangako ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay matyaga naghihintay. Akala natin tayo lang naghihintay lagi. Ang Diyos po naghihintay din. God is fair. Isaiah 30 verse 18. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang kayo, ito pa yung kagandahan sa paghihintay niya. Siya ay naghihintay upang kayo ay bigyan ng grasya at pakitaan ng habag. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Imagine this. Ang Diyos naghihintay. Pero yung klase ng waiting, naghihintay siyang maibigay sa iyo yung pagpapala. Look at that. Imagine that. Tayo man kung naghihintay sa anuman, make sure na merong dalang pagpapala rin naman yung ating paghihintay. Napaka-gracious din natin, katulad ng ating Diyos. So nagwe-wait ang Panginoon, kailan ko kaya mabadagdagan pa ng pagpapala si Lito? Naiinip na akong ibigay itong pagpapalang ito kay Alphonse. Ganun po ang Lord. Excited siya sa paghihintay na maiabot na sa atin ang kanyang mga pagbabala. That is our God. That is our Lord. Pag ang Lord po nagbigay, ayan na, kahit hindi ka sumusunod sa akin, yan, kainin mo yan. Yan yung tricycle mo. Kahit hindi ka sumusunod sa akin, pagdating mo sa abroad. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang sabi po dyan, merong grasya at merong habag na dala kapag siya'y nagbigay sa atin ng anumang ating pangailangan. God is a very, very loving God. And of course, even the Lord Jesus Christ, inihayag niya ng malinaw ang kanyang ginagawang patiently na paghihintay sa Israel. Ang sabi niya, after ng triumphal entry, "Oh, Jerusalem, Jerusalem, ikaw na siyang pumatay sa mga propeta
at binato ang mga isinugo sa iyo, ilang ulit akong nagnais na kupkupin ang inyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit hindi ka umaayon. Marami pong tao, gustong-gusto na ng Panginoong buhusan ng pagpapala. But the tao itself hindi pa handa sa pagpapalang yon. According po sa binasa natin, inip na ang Diyos upang ibuhos ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Kumbaga, hindi po ang Diyos ang may problema kung bakit walang dumarating na pagpapala sa atin. Ang problema po, yung bibigyan ng pagpapala. Kung pagpapala po ang pag-uusapan natin, hindi mauubusan ng pagpapala ang Diyos. Anumang klase ng pagpapala ang pag-uusapan natin, hindi po mauubusan ng Diyos. Handa na siya para ibuhos yun sa bawat isa. Kasi ang tanong nga po kasi mga kapatid, kailan tayo magiging handa tanggapin yung pagpapalang yun na naghihintay para sa atin? Imagine that. Naghihikas bang buhay mo ngayon? Tingnan mo bakit. Kasi ang Diyos kasi nakahanda na siyang ibuhos ang pagpapala eh. Kaso there is something in your life. There is something in our lives na naghahamper, naghihinder para bumukas yung pagpapalang yun mula sa langit. Us. It is not really God, but it's us. Na at the end of the day, na talagang meron din namang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa natin nakukuha yung hinihintay natin. It's always us. Kung meron man tutulong, it's always God. Kung meron man lagi merong pagpapala ibibigay, it's always God. Kung meron man lagi may pasensya, napaka-faithful, it's always God. So it's upon us now. Ang bola po ngayon nasa atin, mga kapatid. Nasa atin. Gawin natin ang dapat natin gawin, nang sa ganon, yung paghihintay ng Diyos na maibigay ang kanyang pagpapala, maibigay na niya sa bawat isa sa atin. Okay? So, ang pagpapala po, nandyan lang. Ang financial blessings po, nandyan lang. Ang healing po, nandyan lang. Yung magandang buhay po, nandyan lang. Kaso, are we ready to accept all of those things? Handa na ba ang puso natin? Handa na ba yung kaluluwa natin sa mga bagay na yan? So remember, tayo ang hinihintay ng Diyos para ibuhos yung pagpapala sa atin na nagmumula sa Kanya. At bilang panghuli po, ito po ang kagandahan sa mga palagiang naghihintay sa ating Panginoon. Ito po ang ating verse to ponder, Isaiah 40 verse 31, sa English po. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. At sa Tagalog, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ang naghihintay po sa Diyos ng merong katyagaan, pananampalataya at sipag at pagsagot sa mga salita, malakas silang naghihintay. Kasi pwede po ba maraming tao sa paghihintay na luluoy na, makikita niyo yung kawalan ng pag-asa? O, bakit ka naman ganyan? Hindi ka na kumakain. Dati ang lakas mo kumain, ba't ngayon hindi na? Kasi hinihintay ko, hindi pa pinibigyan ng Panginoon. Diba? Ang lungkot-lungkot, hindi na makapag-move on. Pero, kung meron daw po tayong tunay na pananampalataya sa Diyos na pinag-uusapan natin kanina pa, habang naghihintay ka, you're very strong. Malakas kang naghihintay, punong-puno ng pag-asa, nagagawa mo yung dapat mong gawin una sa Diyos, nagagawa mo yung dapat mong gawin sa sarili mo, at nagagawa mo with strength and positivity yung gagawin mo dapat sa inyong pamilya at sa inyong mga mahal sa buhay. Yun ang tunay na naghihintay sa Diyos. Malakas. Very, very positive. Ang taas ng pananampalataya. So, baguhin na po natin yung ating kamamaraanan kapag tayo naghihintay. Instead na tayo hindi makakilos, hindi makakain, o malakas kumain dahil sa paghihintay, dapat po mabago na yon. Normal ka ngayong tao na napaka-positibo ng iyong pananaw sa buhay. So, asan po ba natin yan na makikita natin is in every time tayo may makahilingan sa Diyos at hindi pa natin tatanggap? Dapat lang po. Kasi alalahanin po natin, hindi ko na ulitin, pakinggan nyo lang itong recording, ipopost ko po siya. Always remember, walang ibang ninais ang Diyos kundi pawang kabutihan ng bawat isa sa atin. At panghuli po, sabi po dyan, maghintay ka sa aking gagawin, anak. Yan. At habang naghihintay, tayo punong-puno ng saya at sigla. Dahil ang Diyos ang nangako, tiyak kanyang tutuparin.